araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article published dito sa ABS-CBN News. Isang order ng Pangulo na maganda ang kanyang hangarin. Kaya lang parang there is something wrong. There is something... Una, baka maging substandard na naman ang mga projects kasi gusto niyang magtipid. Maging substandard ang mga project sa gobyerno at saka yung matitipid, baka mawala lang din. Kasi why klaro kung saan dadalhin yung savings. Ito, Marcos orders other government agencies to cut project cost by up to 50%. Naunang order niya, DPWH, 50%, bawasan niyo. Ngayon, other government agents, lahat na. Parang naprapraning na ba? Okay. So, sabi niya, President Marcos ordered government agencies to reduce project costs nearly a week after issuing a similar directive to DPWH, saying it will be the norm across the government. Sana noon pa. Pag ganito ang style niya nung kaupo niya, ay nako, ang sarap sanang buhay natin ngayon. Kaya lang, sige na lang, better late than never. Sabi niya, ito, bago siya umalis papuntang South Korea, biyahe na naman siya, ito yung kanyang speech. We are reducing costs for 2026 of the farm to market roads, irrigation, classrooms, and hospitals, sabi niya. Ito naka-budget na ito. Nandun na sa NEP. Pasado na sa pasado na sa House, sa na lang, sa Senate na lang at saka BICAM. Once na na-approve na, i-implement na. Ang naisip ko, kung gusto niyang ipa-decrease ang cost, dapat doon na lang sa NEP, dinecrease na. Ang nakapasok po sa National Expenditure Program, overprice. Inaprubahan nila. Si Congressman Libeste, yun ang kanyang panawagan. DPWH, overprice yan. Pwede ba ibaba by up to 25% para makasave tayo? Yung masave natin, estimated 150 billion, sabi niya. And Senator Lacson agreed. Kasi overprice ang cost of materials ng DPWH. Kaya lang hindi pumayag si Secretary Vince Dizon. Inaprubahan pa rin ng Kamara. Inaprubahan din ng Senado kasi pasado na BICAM na lang. So approve yung mga overpriced materials ng DPWH. Ngayon pag implement, saka i-cut nyo ng 50%. O granting makat ng 50%, makatipid. How sure are we na yung natipid kaya mapunta pa rin sa taong bayan? Baka na naman, aking pangamba lang ito baka na naman ibulsa ulit. Kasi sabi ng Pangulo sa kanyang speech, mapunta sa mga social programs. Nako, ano yung social programs? Ayuda. Wala, imbis na, again, maganda yung kanyang hangarin, magtipid, dapat ganyan. Kailang kaduda-duda. Kung gustong magtipid, to me, dapat doon pa lang sa NEP, binabaan na. Bakit pinayagan nga sa NEP, National Expenditure Program, overpriced lahat ang cost of materials. Hindi lang flood control, kundi lahat ng infrastructure.
farm to market road, irrigation, puro overprice. Kung totohanan ang administrasyon ito, kung ako ang Pangulo, noon pa lang ginagawa yung NEP, nagbigay na ako ng directive sa DBM o sa mga magbawas kayo, magbawas. Kaya yung ipinasok sa NEP, pagdating sa DBM, tignan na. Ito, overprice ito, hindi pwede. Balik. Wala pinabayaan lang. Ngayon, magtitipid. Ngayong approve na yung budget, saka magtipid. Ano kayo? Sigurado ba tayo na yung natipid nila hindi mawala? Yun ang aking pangamba. Kaya tama si Congressman Libeste, noon pa sinasabi niya na. Kaya ang boto ni Congressman Libeste sa Hakamara, he voted no. 12 lang sila na voted no sa budget. Nagprotest si Congressman Libeste hanggang yung sweldo niya, office budget niya, hindi niya kinuha dahil dismayado siya. Ayaw ni Secretary Vince Dizon na ibaba ang cost of materials ng DPWH budgets ng 2026. O ngayon, Pangulo nang nag-directive, 50% pa ang gusto ng Pangulo. Baka naman, kung 50%, baka naman substandard na ang maging resulta. I believe, tama si Congressman Libeste. Ibaba mo 25 to 30%. Maganda yung 50% kung ang resultang proyekto is high standard. Baka substandard naman. Ako, naranasan ko yan bata pa ako. Nasa tabi kami ng ilog, malaking ilog ang Buray. Nung wala pa kaming flood control, yung dike, kawawa kami. Nung nailagay na yung dike, ang tibay pagkagawa. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung dike. Ano ba yun? High school ata ako o college na ako nung natapos yung dike? Oh, how many years? That was 1970s. Buhay pa rin yung dike hanggang ngayon. Ganon katibay. Bakit ngayon wala na? Ang daming, dahil grabe na talaga ang corruption sa DPWH. At good luck sa utos ng Pangulo na ito. Sana yung matipid. Wag naman mapunta na social programs ang gusto niya. Bakit hindi dalhin sa education? Ang laki ng backlog natin ng classroom. To me, kung may matipid, ipatayo lahat ng classroom para mapunan na yung kakulangan natin ng classroom. Hindi pwede ayuda na naman social programs, AKAP, MAEP, AIX, kung ano-ano. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatup siya karon. So muna nga atupan ni Lolo. Trapal lang. Mani ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man na. Ano isiyan dai?
nahuman na gyud og atop. So nindot na gid kayo. Ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat nako sa Ginoo kay ako sin nga giatop nako ng trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So pila na imong edad tay? ha hintay sa sinti So si tatay 67 na siya. salamat ako kay nagatop nako. Sige tay, salamat pod.